mapagpalang umaga sa inyong lahat. Ako po si Doc Mayet ng National Research Council of the Philippines. Thank you very much for joining us. This is going to be interesting. Ano-ano ang apps na naka-install sa inyong mga smartphones? I'm sure may Facebook dyan, may YouTube, bukod pa sa Messenger, WhatsApp o Viber. Pero tingnan ninyo ang app na nasa tablet na ito. Dictionary ng isang katutubong wika. A team of researchers from De La Salle University hopes to preserve indigenous languages for the next generation. At sa kanilang pananaw, ang dictionary app na ito ay isang paraan para magkaroon ng magandang bukas ang mga katutubong wika na unti-unti nang nalilimot. Kakaiba, di ba? Ngayong araw, we'll learn more about this app at bakit ito naisipang gawin ng magaling na team na nag-develop nito. Pero bago yan, panoorin natin ito. Bakit nga ba nawawala, nakakalimutan, o namamatay ang isang wika? Ang wika ay isang paraan, sistema ng komunikasyon upang ating maibahagi ang ating mga damdamin, mga iniisip. Isa itong unique biological feature ng mga tao that involves higher cognitive processing. Ang patuloy na hindi paggamit ng wika ang siyang unang dahilan upang unti-unting mawala o mamatay ito. Isa pa, hindi na nakikita ang relevance paggamit ng katutubong wika dahil hindi na ito ang ginagamit na wika ng mas nakakarami. Ang ating language attitude sa isang wika ay mahalaga sapagkat ito ang epektibong kasukatan kung nais pa natin gamitin ang ating wika o tuluyang huwag na itong gamitin. A language defines a country and its people. Kung patuloy ang hindi paggamit ng wika, ito ang magiging mitsa sa pagkamatay nito. And here with us in the studio is Dr. Rochelle Irene Lucas. Rochelle, this is such a powerful use of modern technology, ano? Saving an indigenous language with modern technology. There's something exciting about it. Madami na rin po kasing ganitong efforts ang ginagawa sa maraming mga indigenous at mga extinct languages sa buong mundo. And I'm proud to say na isang importanteng ambag ang aming project sa global effort na ito. By the way, Doc Shell, you look very nice, very good in your outfit today. Ang ganda po ng suot nyo. So, ang tawag po sa aking kasuotan ay lambong. At ito ay katutubong damit na ginagamit ng mga mangyan po na babae. So, ang gumawa po nito ay si Bayi Tawid, ang natitirang weaver po ng community. So, ang paniniwala po ng mga mangyan, ang mga krus na ito, ay ang nagbibigay po ng protection sa kanila. So, Doc Shell, sino nga ba ang mga Hanunoo mangyan? Doc Mayet, ang mga Hanunoo mangyan po ay part po ng isang ethno-linguistic group po na tawag po ay mga mangyan. At sila po ay matatagpuan sa isla ng Mindoro. So, part po sila ng mga Alangan, Bangon, Buhid, Iraya, Ratagnon, Tadyawan, at Tabuwid. So, sabi po ko mga kanina, historically, matatagpuan po sila sa Mindoro. At sa year 2000 po, mayroon pa rin na pong natitira namang 13,000 speakers po ng Hanunoo mangyan. At sila po ay matatagpuan sa mga bayan ng Mansalay at Bulalakaw. Doc Shell, what inspired you to pursue this project? So it started in 2016, when then Department Education Secretary, si Armin Luistro FSC, had this idea of coming up with a language summit. And in that language summit, ang gusto po ni Brother Armin ay mag-adapt ng isang indigenous language ang isang university. So on our part sa De La Salle, we thought of adopting our already partner community. So mayroon po kasi kaming schools po sa Hanunoo. Since 1980s pa po ang aming engagement with them. So we thought na sila ang perfect partner for this activity. And like what you mentioned in the video, dahil sa migration at interaction, unti-unting nawawala ang indigenous languages in favor of a more dominant language like Tagalog and other languages such as Bisaya and of course English among the young members of the Hanunoo Mangyan community. Let's take a look at some stats on the various languages of the Philippines. Reg? Magandang umaga po, Doc Mayet, at magandang umaga rin sa inyong lahat. Alam po ninyo, sad to say, some of our indigenous languages are at risk of dying out.
Ayon sa data mula sa Ethnologue na nakuha ng research team ni Doc Shell, mayroon pong 187 na wika sa Pilipinas. 183 dito ay buhay pa, 175 ang maituturing na indigenous, 8 ang non-indigenous, 13 ang matatawag na endangered, 11 ang dying at ang nakakalungkot pong balita, 4 na Philippine languages ang masasabing patay, kaya wala na pong marunong magsalita nito. Doc Mayet, I wonder kung saan dyan nabibilang ang Hanuno'o Mangyan language? Thanks, Reg. Doc Shell, ano ang status ng Hanuno'o Mangyan language? Is it very much alive or is it endangered? Oh, Doc Mayet, that's a very interesting question. Kasi when you talk about the vitality of languages, whether it is alive, near extinction, or dead, hindi lang po ito tungkol sa pagsasalita. Based po doon sa Expanded Graded Intergenerational Disruption Scale, or EGIDS, nila Lewis and Simon noong 2010, classified po ang Hanuno'o Mangyan as developing. So, ibig po sabihin, marami pa rin taong gumagamit ng wika. At Doc Mayet, mayroon pa silang traditional literature, poetry, na ang tawag ay ambahan. Ngunit, ang problema lang po, hindi masyadong laganap ang paggamit ng wikang ito at sustainable. So, hindi lamang po ang pagsasalita ng wika ang basic consideration dito. Ngunit, pati na rin ang kakayahan ng mga speakers na gamitin ng wika sa pagsulat at sa pagbasa. And, on top of that, kung identity ng mga language speakers ay importante din para sa pagpapalaganap nito. Pumunta ang aming team sa Oriental Mindoro where the Hanuno'o Mangyan live. At nag-survey po kami ng 170 respondents. At tinanong namin sila kung gaano ba nila kadalas ginagamit ang kanilang wikang Hanuno'o Mangyan. Tinanong din po namin sila, Doc Mayet, kung gaano sila ka-proud sa kanilang wika at kung saan lugar at konteksto nila ito ginagamit sa kanilang wika. So, sa bahay po ba? Sa komunidad? Sa paaralan? And Doc Mayet, I'm happy to say na buhay pa ang pagsasalita ng Hanuno'o Mangyan language sa ating mga partner communities. Ako po, nasaksihan ko mismo ang kung gaano kalayo sa kabiasnan ang mga ito, no? So it took me 3 hours, no? Nalakaran papanik sa bundok, no? At one way pa lang yan, Doc Mayet, no? So kaya yun po ang reason bakit na pa-preserve pa rin nila ang kanilang paggamit ng Hanuno'o Mangyan. That's very good news. Nakakatuwang isipin na buhay pa rin ang Hanuno'o Mangyan. Pero on one hand, Doc Mayet, no? Buhay na buhay nga talaga ang wikang Hanuno'o Mangyan. Pero ibang kwento kung pagsusulat naman ang pag-uusapan. Ang tawag po sa kanilang written script ay Surat Mangyan. And unfortunately, napag-alaman namin na marami na po sa aming mga respondents ang hindi na maalam sa pagsulat ng Surat Mangyan. At Doc Mayet, ang nakakalungkot pa rito, the younger generations at Hanuno'o Mangyan are no longer familiar with their traditional writing system. At alam po ninyo, kahit tinuturo ito sa mga kabataan ngayon, malaki po ang tsansa na hindi ito mag-survive kung hindi ito gagamitin sa araw-araw na buhay. It is a fact that the writing system needs to be accessible, visible, and functional for it to survive. A writing system needs to be accessible, visible, and functional. Can you explain that, Doc Shell? So for example, nung naturuan tayo ng pagsulat ng ating wika, natuto din po tayong magbasa. So ginagamit natin ang kaalaman na ito sa pagbasa ng mga books, street signs, o anuman pong mga activities that would require reading of text. Yung pagsulat, ginagamit natin sa pagsagot sa mga exams at paggawa ng mga research papers. So in other words, araw-araw nating na-encounter, nakikita, at ginagamit ang wika either sa pagsusulat, pagbabasa, pagsasalita, at pakikinig. I remember, pinamemorize sa amin ang baybayin nung high school kami. Pero nung natapos na yung exam, nalimutan ko na siya. Naku, that's right, Doc Mayet. Kasi hindi po nyo ito nakikita, di ba? Ginagamit outside the classroom. So, syempre, marami sa atin, hindi naman talaga nakikita ang relevance at importance ng baybayin na yan, no? Sa paggamit nito sa pang-araw-araw na buhay. So, kung seryoso po ang effort na ma-preserve ang Surat Mangyan, kailangang tuloy ang pagtuturo nito sa loob ng classroom. At syempre, kailangan po itong gamitin sa araw-araw na pamumuhay. Mukhang malaki nga ang challenge sa pag-preserve ng writing system ng Mangyan. Naku, Doc Mayet, admittedly, preserving Surat Mangyan really is a big challenge. But what gives us hope is that, from that same survey, Hanuno'o Mangyan respondents expressed their pride sa kanilang language and culture. No? They have a strong sense of identity and affiliation with their language, their culture, traditions, and beliefs as members of their ethno-linguistic group.
If you have a sense of pride and identity in your language, matibay na pundasyon po yan, no, na maaring pagsimulan ng pagkakatuto at pagmamahal sa kanilang wika. Sa mga Tagalog, mayroong baybayin. Sa Mangyan naman, mayroong Surat Mangyan. Here's Shira to give us a look at Surat Mangyan, the Hanunoo Mangyan script. Ayon sa study ng team ni Dr. Lucas, kakaiba ang Hanunoo Mangyan sa karamihan ng mga Filipino language dahil mayroon itong orthography or sistema ng pagsulat. This system of writing is theorized to help descendant from the ancient Sanskrit alphabet and classical language mula sa bansang India. Mayroong 18 characters ang Surat Mangyan. 3 dito ang patinig o vowels, katumbas ng A, I, at U, at 15 naman ang katinig o consonants. Kaya kung babaybayin natin ang salitang Hanunoo, it will look something like this. And if you want to learn more Hanunoo Mangyan words, may app si Dr. Lucas para sa'yo. Back to you, Doc Mayet. So this is it, the Hanunoo Mangyan Dictionary app. Thank you, Doc Mayet. And it's available upon request from the DLSU research team and NRCP. That's very impressive. How did you go about collecting data for this e-dictionary? Nako, Doc Mayet, for this project, we use an ethnographic method called Rapid Word Collection or RWC. So may 25 to 30 participants from the community na kasama po sa data gathering kung saan ay ginupo sila into small clusters to do what you call a word association exercise. So may mga semantic domains po na tinatawag upang makakuha ng mga lexical items or words. Halimbawa ng mga ito, parts of the human body, utensils, tools, etc. So ang gagawin po ng team leader ay tatanungin ng mga participants paukol po dun sa mga topics na minention ko, tapos po kanyang ililista ang mga collected words. Ang mga lexical items or words na nakuha ay ipapasok sa Excel file, tapos po i-verify po yun ng aming chosen resource persons from the community. So i-check po kung tama ba yung ibig sabihin or yung meaning. Anong part po ng speech to. Pati spelling, Doc Mayet, chine-check ka. And then, we ended up with 954 entries. And these are Mangyan words with Mangyan definitions, parts of speech, their English and Filipino translation, and ang special feature, Doc Mayet, ang kanilang written script, ang Surat Mangyan. Oh, this is quite a feat, Doc Shell. And I really like the fact that this is an app. Yung kabataan na mas tech-savvy, sila ang mas nangangailangang matuto sa pagsulat at pagsasalita ng Hanunoo Mangyan in order to preserve it. Yes, Doc Mayet. No? So we see this as an effective way for them to learn the language. Pero Doc Mayet, no, of course, the app is not enough to guarantee the survival and preservation of Hanunoo Mangyan language. Kasi marami pa pong dapat gawin, lahat ng involved na stakeholders para mapanatiling buhay ang wikang ito. So, in addition to the app, we want Surat Mangyan to be incorporated sa buhay ng community. No? So, for example, sa kanilang mga town meetings, sa pagpapagunita ng kanilang mga traditional practices, sa pag-craft po, even ng kanilang mga local ordinances, no, that have impact on the lives of Hanunoo Mangyan communities. So for the written language to survive, it must be used daily. So importante din na mapalaganap ang Surat Mangyan sa ating mga young learners sa pamamagitan ng pagpopromote at pagtuturo nito through the MTB-MLE program ng DepEd. So for the indigenous languages, may Indigenous Peoples Education po or IPED. At ang IPED ang sumisiguro na tinuturo po ang mga katutubong wika sa ating mga kabataan. And you know what, Doc Mayet, no? Our experience here can be replicated sa iba pang mga indigenous languages sa Pilipinas. We want to share our technical expertise and of course the software we develop in the production of e-dictionary applications to other IP languages. And Doc Mayet, we are very grateful to the National Research Council of the Philippines kasi our research would not have been made possible without NRCP's National Research Development Agenda initiatives. Kaming mga tao na nagtatrabaho para sa preservation ng culture and arts. So, nung mga nakaraang taon ay may mga areas kami na pinuntahan. Kailangan nga magsusulong tayo, kailangan talaga mandated. Na mandated na talaga, kailangan gumamit ng Mangyan script at saka mother tongue kung sa IP area. Una-una ako, nagpapasalamat ako
na mayroong programa ang gobyerno gano'n. At sana NGO siya. Gobyerno. Non-government organization. Nakaroon ng programa na ganyan at saka tinugunin ang kahilingan namin noon na dapat talaga magkaroon dapat sana talaga ay magkaroon ng magandang programa. Yung katutubo man yan, yung mga ugali at saka yung panulot na hindi makalimutan. Salamat po, Adol. Salamat po sa lahat ng tulong. To give their insights on how Dr. Lucas' research can be transformed into policy and used by the LGUs and agencies, we are pleased to have with us today Commissioner Jennifer Las of the National Commission on Indigenous Peoples. We're also happy to have with us Dr. Carolina Diamante of the Mangyan Heritage Museum and Professor Rene Bautista of the Central Mindanao University. Thank you to all of you for joining us. Commissioner Jennifer, what can you say about Dr. Lucas' research? We appreciate the research work done by the De La Salle team, engaging the NCIP in Region 4 and going through the free prior informed consent o yung sinasabi nating malaya, nauna at malinang nakapahintulutan na binigay po ng ating mga katutubong Mangyan o Hanunuo IP group. One proverb says that to learn a language is to open one more window from which to look at the world. And it is really wonderful that through this research, we are preventing those windows from permanently closing. Local languages reflect a community's identity. Thus, by all means, it should be preserved. The establishment of an e-dictionary is a huge leap towards the preservation of the indigenous language. Know that the National Commission on Indigenous Peoples will render our full support for the betterment of the indigenous peoples of this country. Maraming salamat po and dakan salamat kaniyo lang. Thank you very much, Commissioner Jennifer. The National Research Council of the Philippines is very happy to have the support from the NCIP. And like Dr. Lucas, we also have experts who do research on indigenous peoples and inclusive nation building. Now we have Dr. Carolina. Dr. Carolina, your thoughts, please. Nagpapasalamat kami on behalf of the Hanunuo and the entire Mindoro province sa research ng De La Salle University and the National Research Council of the Philippines. Indeed, namamatay na ang Hanunuo language. Nawawala yung lengguwahe, kahit yung surat Mangyan among the millennials. It's really so nice and amazing na nagkaroon ng e-dictionary tapos sumabay siya dito sa pag-online classes na ilagay namin sa mga tablets nila. Lectures and lessons, nagagamit namin yung e-dictionary. Now, I speak for the museo, yung museo ng Calapan. Yung tablets na binigay nyo with the e-dictionary is one of our best features sa museo in Calapan. Talagang medyo nasisira na nga kasi talagang dinudumog ng mga kabataan. And I, of course, as the curator, I direct our visitors to it, and they're also amazed with such a technology. I'm sure we are the first yata na katutubong wika na nailagay sa tablet at ganito, and it's really so amazing. And truly, as a heritage museum, isa na rin sa ipinagmamalaki ng Museo ng Oriental Mindoro ay yung paggawa ng e-dictionary ng isang lengguwahe at isang sarita ng Hanunuo Mangyan. Maraming salamat sa inyo. Hopefully, more to come. Nagpaparinig lang. 7,000 kami. So, baka pwedeng sa other tribes also, you can replicate the same researches. We're willing to help by all means. We're willing to help you. Thank you so much. Adok pagsalamat.
Thank you very much, Dr. Carolina. The National Research Council of the Philippines is really happy that you are using the research outputs po natin. Yung e-dictionary, yung nasa tablet po, na ginawa po ng team ni Dr. Rochelle Lucas. So we're very much happy with the support that you have committed just a while ago, and the NRCP will be with you as a partner in promoting our indigenous languages. Salamat po ulit, Dr. Carolina. Salamat na nasa museum po ninyo yung ating tablets. Nandoon po yung e-dictionary ng Hanunoo Mangyan. Thank you again. And for our third reactor, we have Professor Rene. And Professor Rene, can we hear your reaction, please? The group of DLSU researchers made a tremendous effort to document and preserve the Hanuno language of the Mangyans through a mobile dictionary application. It's immensely interesting to note that they use technology to its full potential, since we are familiar that technological advancements have somehow revamped and reshaped the language, culture, and traditions of the indigenous peoples across the world. You know what? Our indigenous peoples in Bukidnon, particularly the old ones, most of them do not know how to write their language. Although dictionaries also exist in their language, most of them could not read these documents. It's also sad to note that some of the new generations of the indigenous peoples do not have the knowledge to speak and write their language. This conversation is an eye-opener for us to unite and work together and use our expertise to help these deprived individuals to regain their diverse and affluent cultural and linguistic heritage, because that is our treasure. Thank you very much, Professor Rene. Thank you for emphasizing the challenge, and the challenge is for all of us to preserve the indigenous languages. And congratulations what you're doing now with the 7 languages in Bukidnon. So we are really happy the National Research Council of the Philippines is one with you in this endeavor. So thank you to all our reactors, to you, Commissioner Las, Dr. Diamante, and Professor Bautista. Indeed, I'm very overwhelmed with your reaction as regards the research project that I've completed with the help of the National Research Council of the Philippines. So your kind words have energized me more to do and extend my project. Doc Diamante, it's my promise that I will extend the project not only to Hanunoo, but to the other remaining Hanunoo languages in Mindoro. So I think that's my commitment to Doc Kalida when we had this project. So promise po yan. And to NCIP, I'm really very happy po for the support that you've been giving us. We also would like to continuously partner with you, and just do tell us how we can work with you and do more collaborations. And to Professor Bautista, the university, the La Salle University, is willing to help you in any way. Technologically speaking, if you need the software that we've done, it can also be used for your for the 7 IP languages that you still have. So perhaps you can tell me what else are your wishes and how else we can help you. Mukhang may mga comments din tayo from our Zoom participants. We have a healthy discussion going on sa ating chat box sa Zoom at Facebook. Here's one comment from Dr. Maria Victoria Magayon of Taytay Senior High. I relate much because I belong to the minority dialect Abaknon of Kapul, Northern Samar. Congrats po, team. Thank you po. Sabi naman po ni Miss Menchi Solidum, very informative topic. Warm greetings from Pat's College of Aeronautics. And Miss Marichu Sidoro sends her congrats kay Dr. Rochelle, her team, and to the NRCP. Ito naman po ay galing kay Miss Phoebe Villasanta. As an IP from the Cordillera, this project is highly appreciated. Mabuhay! Greetings from the Philippine Air Force galing naman kay Miss Cheryl De La Cruz. At sabi naman po ni Miss Marichu Sidoro, malaking tulong po ang project na ito, lalo na sa IP school na talaga pong nawawala na ang surat mangyan. Ako bilang isang guro, malaki po ang pasasalamat namin. Nakakataba naman po ng puso. Balik po sa inyo, Doc Mayet and Doc Shell.
Kasama rin natin ang Undersecretary for Research and Development ng DOST, si Undersecretary Dr. Rowena Cristina Guevara. Hi, Yusek! Congratulations, Doc Mayet, on your new show. And congratulations, Dr. Lucas, on your research output. We at DOST, in our R&D, we try to make sure that the output is relevant. In this e-dictionary that Dr. Lucas and his team has built, we have cutting edge, meet ancient. Imagine a language thousands of years ago is now available on your smartphone. Truly amazing. I wonder where the next NRCP research project is going to lead us. But for now, I'd like to thank NRCP for funding these types of research. Malayo pa ang mararating ng NRCP at saka si Dr. Lucas. Congratulations ulit at magandang agham sa ating lahat. Thank you very much, Yusek Geb. Doc Shell, maraming salamat sa ating napakagandang usapan ngayon. May we have a final message from you for our viewers? Pinagpala tayo ng iba't ibang mga wika at diverse cultures dito sa ating bansa. Nararapat na alagaan natin ang mga ito dahil ito ang nagdi-define sa atin bilang mga mamamayan. Ang pagkamatay ng wika ay ang senyales ng pagkamatay din ng kalinangan at traditional practices at knowledge ng ating mga katutubong grupo. Naway wag na tayong humantong pa sa ganitong punto. Kamakailan dineklara ng United Nations General Assembly through Resolution 74135 ang mga taong 2022 to 2032 as International Decade of Indigenous Languages, to draw the attention of the world on the critical situation and state of our indigenous languages. Layunin ng UN resolution na ito na kunin ang suporta ng mga international governments na kumilos at tumulong sa mga preservation initiatives and efforts upang mapigilan ang pagkamatay ng mga wika. Sabi nga ng isang British linguist na si David Crystal, mayroong 6,000 languages sa buong mundo. And at the end of the 21st century, malamang na 600 na lang ang matitira dito. Dahil marami sa mga indigenous at minority languages ang madodominate ng mga major languages. Ang tawag sa fenomeno na ito ay language death. So, papayag ba tayo na ma-extinct, mamatay, at malimutan ang ating mga wika? Kapag hinayaan natin ito na mangyari, parang namatay na din ang ating mga pagkakakilanlan bilang Filipino. Thank you, Doc Rochelle. Napakaganda po ng sinabi ninyo. And thank you to all our guests today. Alam po ninyo, may mga bagay na pilit nating kinakalimutan. At may mga bagay na dapat nating alalahanin. Our heritage and culture is encapsulated in our languages. Pag nawala ang ating wika, nawawala rin ang ating kalinangan. Research projects like the one Dr. Lucas presented ensure that indigenous cultures and languages, as that of the Mangyans, thrive in the digital age. Gamit ang e-dictionary app, madaling matutunan ng kabataang Mangyan ang kanilang wika at pagsulat. Talaga namang para sa mga katutubong wika at kultura ng Pilipinas, may magandang bukas mula sa pagtuklas. From all of us at the National Research Council of the Philippines, thank you for joining us.